Isang linggo na simula nang makalaya ako kay Tito Andres. Tinanong ko sila Kuya Matt kung saan siya nakakulong, pero dinala lang nila ako sa sementeryo. Hindi daw nito matanggap ang nangyari, kaya nagpakamatay na lang ito. Hindi ko na rin kasi siya nakita, at hindi rin naman detalyado ang kwento ni Kuya Matt. Humingi naman ng paumanhin ang pamilya niya sa akin. Sino ba naman ako para ipagkait yun, tao lang din ako. Kung ang Diyos nga nagagawang magpatawad ako pa kaya. Agad akong napabangon nang makadinig ako ng ingay mula sa baba. Mabuti na lang nakapagpalit na ako. Marami akong naririnig na boses, narinig ko rin si Tita Esperanza na sumisigaw pati na rin si Tita Empress. Huwag mo kaming bigyan ng ganyang rason. After what we saw, kahit dulo ng daliri ni Dahlia hinding-hindi mo mahahawakan, dinig kong sigaw ni Kuya Zian. Zian, awat ni Tita Empress sa anak. Dali-dali akong tumakbo palabas, kung nasaan nakakumpol sila doon. At parang may pinagkakaguluhan. And there I saw him. Namamagang mata, putok na labi at dumudugo ang ilong. Hindi ko alam kung maaawa ako o ano na nakatingin sa kanyang nakaupo sa lupa. Ilang minuto akong nakatayo doon, habang nakatingin sa kanila. Gustuhin ko mang umalis doon, at huwag nang pansinin ang nangyayari, pero kusang kumilos ang katawan ko. Kuya tama na ang naisatinig ko. Napabaling silang lahat sa akin. Narinig ko pang tinawag nila ako pero nagpatuloy ako. Kusang lumakad ang mga paa ko papunta sa kanya. Habang naglalakad palapit sa kanya, ay may isang munting ngiting sumilay sa labi niya. Pero saglit lang iyon at naglaho din, dahil siguro sa sakit ng putok nitong labi. Marami akong gustong sabihin at itanong, pero ni isa doon ay di ko maisatinig. What is happening here? Baling ko sa mga pinsan kung nagpupuyos sa galit. Biglang napaayos ng tayo si Kuya Matt at binitawan si Kuya Zian, na medyo humihinahon na. Galit iyon lang ang tanging nakikita ko sa mata nila. Pero nang isa-isa ko silang tingnan, lahat sila ay umiwas lamang sa akin. So walang sasagot sa akin. Tita, Tito, siguro naman karapatan kung malaman kung anong nangyayari. Nawala lang ako nagkakaganito na kayo. Inis ko ng tanong sa kanila. Pero isa-isa lang din silang nagbaba ng tingin. Samantalang ang lalaking nasa tabi ko, ay unti-unti nang nakakabawi ng lakas ngayon. Nang mapagmasdan ko ang mukha niya kanina, ay sobrang stress nito. Ang mga balbas niya ay humaba na. Ang eyebag sa mata niya ay patong-patong na. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan niya noong wala ako. Pero sana hindi niya naman pinabayaan ng ganito ang sarili niya. Kahit buhok niya ay hindi niya na magawang ipagupit. Miles, dinig kong tawag niya. Saglit akong bumaling sa kanya, bago muling hinarap ang pamilya kung tahimik pa rin sa nangyayari. Huwag mong matawag-tawag ang pangalan ng pinsan ko, gamit yang makasalanan mong bibig. Umalis ka na kung gusto mo pang makalakad pa uwi, galit na banta ni Kuya Zian. Muntik pa itong sumugod ulit, mabuti na lang nahawakan ni Tito Will at Tito Benny. Umalis ka muna. I need to settle this once and for all. Ayoko din namang clueless ako sa mga bagay-bagay bago magdesisyon. Mag-uusap tayo pero hindi pa sa ngayon. Ayusin mo na lang din muna ang sarili mo, saad ko bago tumalikod paalis doon. Narinig ko pang tinawag niya ako, pero pinigilan na din siya nila kuya. Talagang sinigurado nilang hindi ito makakalapit sa akin. Hindi daw siya aalis, mag-aantay daw siya sayo, sabi agad ni Kuya Matt nang makapasok sila sa loob. Nakaupo lang ako sa sofa, habang inaantay silang magsalita. Pero parang ang hirap sabihin ang kwentong alam nila, dahil ilang minuto na kaming magkakaharap, walang nagtangkang magsalita. Kahit itago nyo ang rason kung bakit kayo nagkakaganyan, kung masakit. Masasaktan pa rin naman ako diba? So why delaying the pain, when I can have it now? It's pain you can't avoid it. Masasaktan at masasaktan pa rin ako, kaya patagilan o hindi, walang mababago masasaktan pa rin ako, napaiwas na lang sila ng tingin sa sinabi ko. Si Tita Esperanza mas lalong naiyak, habang inaalaw naman ito ni Tito Will. Samantalang ang dalawang kuya ko, ay halatang nagpipigil na lamang. Lumapit sa akin si Kuya Matt, at binigay sa akin ang isang envelope. Nagtataka akong napatingin dito, naupo lang siya sa tabi ko. Pinadala yan sa amin a week before ka namin makita. Hindi namin alam kung sino, pero courier lang ang nagdala niyan.
Noong una ayaw naming maniwala but it's all detailed. And he confirmed it, nanginginig akong binuksan ang envelope na nasa harap ko. Isa-isa kong nilabas doon ang mga litratong ngayon ko lang nakita. Hindi ko nga talaga maalala iyon, dahil hindi ako ang laman noon. Sa bawat larawang binubuklat ko, parang sinasaksak ang puso ko. Sa bawat larawang nakikita ko lalong gumuguho ang pag-asa ko. Sa bawat posisyong nakikita ko pinagsisihan ko ang nararamdaman ko. At sa bawat patak ng luha ko kasabay noon ang pagkadurog ng puso ko. Tinanong namin siya kung siya ba iyon. Wala siyang kinumpirma o ipinagkaila kasi ina niya, siya yun kaya ganon, gigil na sabat ni Kuya Zian. Hindi ko alam ang sasabihin pero isa lang ang alam ko, nasasaktan ako. Nung malaman namin yun pinuntahan namin siya, at pinakita yan. Hindi niya daw alam yan, pero hindi rin siya sigurado. Pero humingi na siya ng paumanhin pati na rin kila mommy. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko masisikmura ang ginawa niya. Wala ka man o nandyan, wala siyang karapatang gawin yun. Nalingat lang ako ng isang araw sa kanya iba na ang inuwian niya ina niya. Napapitlag ako nang biglang suntukin ni Kuya Matt ang lamesang nasa harap namin. Masakit sa akin ang nalaman ko. Pero alam kong mas masakit yun para sa kanila. Ayokong mas lalo silang masaktan, dahil nasasaktan ako. Pero kahit anong punes ko sa mga luhang dumadaloy sa pisngi ko, hindi pa rin ito tumitigil. Kusa pa rin itong bumabalik at pilit pinapaalala sa akin, na dapat akong masaktan. Thank you for loving me, pero ayoko din kayong masaktan. It's just a picture, don't bother about it. Hindi pa naman ganoon kalalim ang nararamdaman ko. I cared for him pero hanggang doon lang iyon. Kaya ayos lang po ako, kaya wag na kayong makikipag-away Ngiti ko sa kanila habang nakalahad ang mga kamay sa kanila. At nauna nang yamakap sa akin si Tita Esperanza at Tita Empress. Umiyak lang sila doon para sa akin. Nasasaktan sila para sa akin. Mahigpit na yakap at ngiti ang ibinigay sa akin ng dalawang itinuring ko ng kapatid. Nasaktan man ako alam ko namang nandito lang sila sa tabi ko. Hindi man magsalita alam kung susuportahan nila ako palagi at dadamayan. Sila ngayon ang pinaghuhugutin ko ng lakas ng loob. Sa lahat ng binibigay sa akin ni Lord na problema, alam kong may karamay ako. Kanina pa ako nakahiga dito sa kama, pinipilit magpahinga at i-relax ang utak ko. Pero napapagod na lang ako kakaikot doon, ay wala pa ring nangyayari. Masyadong mailap ang antok sa akin. Napatingin ako sa labas ng bintana. Halos hindi na makita ang langit sa sobrang dilim noon, dahil sa lakas ng ulan. Pati langit nakikiramay sa sakit na nararamdaman ko. Yung luha ko nga akala ko napagod na nang nawala kanina. Yun pala gusto lang akong mapag-isa at babanat ulit ng iyak. Umalis na kaya siya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Masakit. Oo, sobrang sakit yung sakit na wala pa naman dapat pero ramdam muna. Yung tipong hindi mo dapat maramdaman, pero kusang niyang tinatanggap iyon. Masakit pala talaga magmahal. Ano kayang iniisip niya habang ginagawa niya sa iba yun? Ano kayang pakiramdam niya, habang hinahalikan niya ang iba? Naiisip niya kaya ako habang nakangiti sa harap ng babaeng yun? Hay! Hindi talaga ako marunong mag-alaga, nalingat lang ako ng saglit. May iba nang kumakalinga. Dahlia iha, tawag ni Tita Empress kaya napabangon ako sa tawag ni Tita Empress, yes tita may problema ba? Ngumiti ito bago pumasok ng buksan ko ng malaki ang pinto para makapasok siya. Kumusta ka? Alam kong hindi ko dapat iyon tinatanong. At alam naming lahat na hindi kami dapat nangingialam. Pero kung saan ka masaya doon kami, alam mo yan. Kaya wag kang papadala sa mga salita ng mga kuya mo. Malaki ka na, kaya mo nang dalhin ang sarili mo. Kung iiyak ka man kasama yun sa pagmamahal. Kung masasaktan ka man, ganun talaga pag umiibig. Gustuhin man natin o hindi, masasaktan at iiyak pa rin tayo. Magmahal ka man o hindi mararamdaman mo pa rin yan, napangiti ako sa sinabi ni tita. Hindi ko kailangang magsalita para malaman nila lahat. Dahil ibinibigay nila sa akin iyon ng kusa. Ang pagmamahal ng isang pamilya. Thank you tita, alam ko naman po yun. Kaya nga po hindi ko rin naman siya sinisisi kung may ganoong pangyayari. Desisyon niya yun siguro napagod na siyang mag-antay. Ganoon naman po diba? Pag tumatagal nagbabago din ang nararamdaman,
napatingin ako sa paakong nilalaro ang bawat isa. Tama, nagbabago iyon. Pero hindi ibig sabihin nawawala. Maaring mabawasan pero pwedeng ring madagdagan, napatingin ako sa kanya at napangiti. Love is really makes you a better version of you. Naku, mapapag-alitan na naman ako ng tito mo. Nandito lang ako, para tawagin kang manood sa baba. Nasa cinema silang lahat. At si Art andoon pa rin sa labas at nanginginig na sa gitna ng ulan, baka kako gusto mong labasin, nakangiti niyang pahabol bago lumabas. Dali-dali akong lumapit sa bintana, at sinilip ang lalaking kanina ko pa iniisip. Nakaupo siya doon sa hood ng kotse niya, at tahimik na nag-aantay sa gitna ng ulan. Parang biglang may kumurot sa dibdib ko, pero natatakot akong lapitan siya at makausap. Natatakot akong magtanong at kumpirmahin ang mga bagay na gusto kong malaman. Pero kahit pala gaano pa kasakit iyon, meron pa ring maliit na parte sa puso mo na gusto pa rin siyang makita. Ilang minuto ko siyang napagmasdan, dahil hindi niya man lang ako napansin nang lumapit ako. Nakayuko itong nakaupo sa gilid ng kalsada. Halos nanginginig na siya sa sobrang tagal niya nang nakababad doon sa ulan. Hindi ko alam pero nasasaktan akong nakikita siyang ganito. Lagi siyang matapang at malakas sa mata ko, pero ngayon isang lalaking mahina at walang kalaban-laban ang nakikita ko. How long are you going to stay here? Miles, tawag niya nang magangat siya ng tingin sakin. Bigla akong napaatras ng akmang hahawakan niya ako. Kahit umabot ka pa dito ng umaga, walang mangyayari sa ginagawa mo. Umuwi ka na, baka maging kasalanan ko pa pag nagkasakit ka, iwas kong tingin dito. Hindi ko siya kayang tingnan. At hindi ko rin kayang makipagtitigan sa kanya. Sa paraan ng pagtitig niya ngayon, na puno ng pagsusumamo at sakit. Hindi ko alam pero baka ako na ang kusang bumigay. Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Hindi mo man lang ba aalamin? Bakit pa? Sapat na yung nakita ko. Minsan kung may sagot na bonus na lang sa pagbawas ng sakit yung dahilan. Kaya umuwi ka na. Magsasayang ka lang ng laway dito, matigas kong sagot dito. Gusto ko na siyang umalis. Gusto ko na siyang mawala sa paningin ko, pero hindi ko magawang iwan siya ng ganito. I miss you, at masaya akong nandito ka na sa harap ko. Maayos, bigla naman akong nailang sa sinabi niya. Namiss ko din siya, pero hindi pa din pala maganda ang magiging rason ng pagkikita namin. Dapat lang, pinaghirapan ng pamilya kung hanapin ako, matapang na sagot ko dito. Mapait itong napangiti, pero kakikitaan mo ng sakit at kalungkutan sa mata nito. 1 month to be exact since, our supposed to be wedding day. Nakakatawang ngayon hindi na kita magiging asawa. Hindi pa kita pwedeng lapitan. Saklap diba? Ultimo best friend ko tinakwil na ako ng tuluyan. At ngayon ang nag-iisang babae sa buhay ko, ay unti-unti na ding nawawala. Napapailing nitong sinukli ang buhok niyang basang-basa na din. Hindi ko magawang sumagot o magsalita, dahil ako mismo aminadong hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Akmang tatalikod na ako nang pigilan ako ng isang tanong. Kung bibigyan ka ba ulit ng pagkakataon na pakasalan ako? Dadating ka ba? Napahinto ako sa tanong na iyon. Hindi ko alam kung may rason pa ba para sagutin iyon, o kung para saan pa ang sagutin iyon. Kung kagaya ng una na wala pa rin akong choice, siguro. Bakit ano ba ang gusto mong marinig na mahal kita? Na minahal na kita? Pikit mata kong sagot dito. Dahil lang sa obligasyon. Nakakatawang isa lang akong obligasyon. Is it really hard for you to love me? Dama ko ang sakit sa bawat tanong na binibitawan niya. Ayoko man pero wala akong magawa, masakit pa din kasi. Kung sasabihin ko bang oo, titigil ka na. Kung sasabihin ko bang mahirap kang mahalin, aalis ka na. Kung sasabihin ko bang nasasaktan na ako, lalayo ka na. Kahit anong pigil ko sa luha ko, ay kusa itong bumabagsak. Parang hindi ko na may galaw ang katawan ko, nang bigla niya akong yakapin mula sa likod. Yung mamunti kong hikbi ay naging hagulhol. Ngayon ay dalawa na kaming basang-basa sa ulan. Umiiyak para sa lahat ng sakit kasabay ng langit. Kung iyon ang makakatigil ng sakit, lalayo ako. Kung iyon ang makakapagpasaya sa'yo, titigil na ako. Ikaw lang kasi ang meron ako. Ikaw lang ang babaeng handa kung pag-alayan ng buhay ko, kaya kakapit pa sana ako, humikbi siya. Isang gabi lang iyon. Nalasing ako, hindi ko alam kung anong nangyari. Ang tanging naalala ko lang ay magkasama kami.
Pero alam kong wala akong ginawa at walang nangyari. Dahil kahit kailan simula nang mahalin kita, hindi ko na nagawang humawak ng kahit sinong babae. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miles. Nasasaktan akong hindi kita mahanap, bawat araw mas lalo kong sinisisi ang sarili ko dahil sa nangyari sa'yo. Nagpakalunod ako sa alak habang hinahanap ka. Hindi ko alam na sasamantalahin pala iyon ni Courtney. Bakit hindi mo iniwasan? Alam mong gusto ka niya, natutuwa ka din kasi maraming nagkakandara pa sa'yo. Hindi mo pwedeng dahilan na hindi mo alam. May ideya ka pero hindi mo pinansin, pinabayaan mo. Kasi ina mo, nahihirapan ako dun, di ba? Nahihirapan ako na parang asong kinulong dun sa basement na iyon, tapos ikaw nagpapakasaya sa kanlungan ng iba. Hindi ako magkakaganito kung hindi ako nasasaktan, ang sakit-sakit eh. May pasabi-sabi ka pa ng, you want me pure until we get married tapos lalapa ka ng ibang pagkain. Ano, masarap ba siya? Nasiyahan ka ba? Kasi simula nang tumikim ka ng iba wala ka nang aasahan sa akin, halos maglupusay na ako kakaiyak sa harap niya. I break down, I gave in the moment I saw him. Hindi ko ginasto yun. Lasing ako. Wala man akong maalala, pero alam kong hindi ko magagawa iyon sa'yo. Newsflash, nagawa mo na. Sorry. I'm sorry. There's no use keep saying sorry. Nakasakit ka na, nasaktan na ako. Ayusin mo muna ang sarili mo, at alamin mo muna kung tama ba yung nararamdaman mo. O masyado ka lang na-challenge kasi isa lang akong collateral para sa'yo. Nang hihinang pinilit kong tumayo doon. Kahit basang-basa pinilit kong umalis papalayo sa kanya. Hintayin mo ako. Babalik ako. Aayusin ko ang gulong ito. Wala ako nang kinuha ka kay Hontiveros, dahil hinarang ako ng mga pinsan mo. Pero hindi ako tumigil na hanapin at isipin ka, siraulo man ako pero matino ako pag ikaw ang usapan. Matigas man ang puso ko, pero ikaw lang ang nakakapagpalambot nito. Napayuko ako, pinipigilan ang sarili kong lingunin siya. Umalis ka na. Baka magising sila kuya at maabutan ka na naman dito. Umalis ka na, ayaw na kitang makita, bakit ka pa ba pumunta dito? Taboy ko sa kanya, habang pilit pinipigilan kong marinig niya ang paghikbi ko. Narinig ko na lang ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse niya. Pinilit kong huwag siyang lingunin, hanggang sa makalayo ito. Pero nakakatawa na kahit naiwan ako, parang sinama niya naman ang puso ko sa pag-alis. At iniwan ang lahat ng sakit para hindi makalimot. Ano, may pinaglalamayan ba tayo dito? Hindi ako nasabihan, sana nag-itim ako, napailing na lang ako sa bungad ni Dove pagkapasok niya sa opisina ko dito sa momento. Napatingin ako sa mga taong nandoon, at nakatingin din sila sa akin. At sabay-sabay na nag-iwas ng tingin. So ako ang may problema. Kakaasar ah. Sabay-sabay nilang sabi kay Dove nang akma itong magsasalita ulit. Nandito kasi ang magjowa at yung apat. Hindi ko nga alam kung saan nagsusuot itong mga ta. Kasi lately ko na lang silang makita. Tigilan nyo ako, magsiuwi na kayo. Nakakaabala kayo, sa totoo lang. Irap ko sa kanila sabay harap ulit sa computer ko. Sa loob ng isang linggo walang palya na hindi sila susulpot dito. Daig pa nila may attendance dito sa momento eh. Pero ngayon kumpleto sila madalas, kasi iba-iba sila ng schedule. Kahit madalas nila akong kinukulit, ayos lang, kasi nalilibang din naman ako sa kakulitan nila. Grabe din, makataboy ka naman samin wagas. Na-check mo na ba yung magiging bagong branch ng Momento? Pangungulit ni Dove. Sigandahan pa ng boyfriend niyang parang si Barney. Oo nga Dahlia, sama kami pag tiningnan mo yung pwesto ah. Gusto din kasi namin yung lugar na yon, segunda pa ng isa. Inirapan ko lang ito at pinagpatuloy ang ginagawa, na parang walang naririnig. Naghahanap kasi ako ng bagong pwesto para sa Momento Lamisete ko. Pero ibang theme naman ang gusto ko. Gusto ko kasing payapa iyon ng langit at kasing tahimik ng hangin. Yung hihilingin mong sana dito ka na lang araw-araw. Oo, for sure, kahit araw-araw kaming mag-drive papunta doon ayos lang, kung yung lugar at tanawin sobrang sulit. Baka doon na rin mag-jamang ang barkada, sabat din ni Storm. Napailing ako kung makatambay ito dito, akala mo hindi ako pinagtiyagaan ng ilang taon eh. Sana lang balang araw makahanap ito ng babaeng para sa kanya. Humarap ako sa kanila. Pupunta ako doon bukas, sama kayo. Isa-isa silang nagtingin bago nag-appear sa isa't isa. Yes,
Sabi sa inyo tayo ang buena mano, tuwang-tuwang sigaw ni North. Mga adik sa kape, pwede naman silang pumunta doon kahit kailan nila gusto. Pero talagang ako pa ang napili nilang laging kulitin. Let's go guys, kailangan pa nating maghanda, isa-isa na kaming tumayo para umalis. May ball pa kasi kaming pupuntahan. It's a party for a cause para sa mga cancer survival. Mukha lang mga walang patutunguhan ang mga kaibigan ko, pero mababait talaga silang tao. Hey, tawag ni Storm. Hey you, akala ko umalis ka na. May kailangan ka ba? Tanong ko dito, kasi hindi naman ito magpapaiwan kung wala. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Pero napangiti din nang magsalita ito. I may not be the guy you wanted to do this, but I hope you'd feel better even if a little bit. We'll always be here for you, bulong niya kaya niyakap ko na lang siya pabalik. Thank you Storm, I feel all of you. Napatingin ako sa dress na susuotin ko. As usual si Dove ang namili nito, kaya mahalin na naman ang datingan ko. This is the first after how many months na lalabas ako ng lungga ko. 6 na buwan simula nang umalis siya sa buhay ko. Hindi naman sa nag-aantay ako, pero hindi ko maiwasan na sanay akong lagi siyang biglang sumusulpot. Pero kahit paunti-unti nagagawa ko ng makalimot. Hindi man sa nararamdaman ko, pero kahit papaano sa nangyari sa aming dalawa. Nakakatawa lang na feeling ko ako ang mas nasasaktan, kahit siya ang mas nagmamahal sa aming dalawa. Pwede pala yun ang masaktan ka ng todo kahit hindi mo pa ibinibigay ang lahat. Parang ang unfair lang sa kanya. Ready ka na ba? Nasa baba na si Storm, tawag ni Tita Esperanza sa akin. Oh my God! Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Tita naman, binobola muna ako masyado, natawa pa ako nang niyakap niya ako. I'm wearing a red halter dress, it's an open back design, pero may mga design na nakasabit sa likod, so natatakpan pa din siya. At meron din siyang slit na hanggang gitna lang naman ng tuhod. Sinabihan ko na kasi si Dove, na baka masobrahan na naman siya sa pagpili ng damit. Nako, mapapanganga talaga sa iyo ang sundo mo ngayon, mayabang na sabi nito. Kaya mas lalo akong natawa sa inasal nito. Sa bagay bihira lang akong umattend sa ganitong mga pagtitipon. At bihira lang din ako magsuot ng mga ganito, madalas pagkailangan lang. Herm, baka naman matuno si Dahlia sa kakatitig mo. Pag-ubo ni Kuya Matt sa tabi ni Storm, kaya bigla itong nagulat. Tawa tuloy ng tawa si Tita Esperanza, tama daw ang sinabi niya. Sorry, ang ganda mo kasi ngayon, napapakamot niyang abot sa kamay ko. So anong sinasabi mo, pangit ako lagi? Taas kilay kong tanong dito. Mas lalo namang napatawa ang mga kasama namin doon sa sala. Napakamot na lang siya lalo habang pinagtatanggol ang sarili. Napatitig ako sa kanya, habang hindi magkandamayaw sa pagliligtas sa sarili. Bakit nga ba hindi siya ang minahal ko? Bakit nga ba hindi siya ang napansin ko? Sa tagal naming magkakilala, dapat noon pa kaso inadiya ng Diyos na mangyari yun. Ang matutong mahalin ang taong akala ko hindi magagawang mahalin. We're here, napatingin ako sa labas ng kotse. Madaming taong nakaabang sa bacana ng Aztec Hotel. Dito gaganapin ang party na pupuntahan namin. Nung huli kong makausap si Dove, andito na daw sila kasama ang iba pa. Kaming dalawa na lang ni Storm ang kulang. Paimportanti Ang dami naman palang media dito. Naramdaman ko ang paghawak ni Storm sa kamay ko. Okay lang yan. You look great, ngiti nito sa akin. Mapait akong napangiti, bago napatingin sa refleksyon ko sa salamin. Noon meron isang taong laging nagtataas ng kumpiyansa sa sarili ko. Ngayon ibang tao na ang gumagawa noon sa akin. Nakakatawa na kahit matagal na, simula nang huli kaming magkita, hindi kahit kailan man nag-cross ang landas namin. Hindi ko alam kung iniiwasan niya ako, o sadyang masyadong malaki ang Pilipinas para magkita kami. Wala ring kahit isa sa pamilya ko ang nagbabanggit ng tungkol sa kanya. Para bang isang malaking kasalanan ang pangalan niya, lalo na kapag nasa paligid ako. Ang huling beses kong balita, ay 1 buwan matapos naming maghiwalay. Sabi ni Dove umalis daw ito papuntang ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun, pero sa loob ko mas lalo akong nalungkot sa kaalamang kailangan na lang talaga namin mag-move on. Pero kahit anong tanggi ko, alam ko sa sarili ko nandoon pa rin yung kagustuhan kong makita siya.
OMG! You're so gorgeous, Beshi? Nagtitiling beso sa akin ni Dove nang makalapit kami sa pwesto nila. Nahirapan pa kaming makapasok, dahil masyadong maraming media na nakaabang sa bakana ng bulwagan. Ikaw din, mukha ka ng bold star sa suot mo, gusto ko dito. Pero malandi lang itong umikot sa harap ko. Nakasuot dito ng tube dress pero see-through ang bandang tiyan, at may hiwa sa gitna ng lelean, hanggang sa ibaba ng private part. Tamang-tama lang itago ang mga hindi dapat makita. Nakaka-eskandalo talaga ito kahit kailan. Ang apat ay may kanya-kanyang date din. Samantalang ako naman ang nagsisilbing date ni Storm. Pero madalas lumalayo din ako lalo na pag maraming kumakausap sa kanya. Hindi ka pa rin komportable. Bungad ni Dove nang maupo sila sa tabi ko ni Javier. Nagkibit balikat ako bago sumagot. Alam mong hindi ako mahilig sa mga sosyalan. Sapat na sa akin ang simple kong buhay. Hindi mahilig o meron ka lang hinahanap. We're not best friend for nothing, Dahlia, ngisi niya bago binalingan ang koptang hawak niya. Hindi ako nagsalita, napatingin lang din ako sa inuming nasa harap ko. Tama si Dove, Dahlia. Kaibigan mo kami at nasasaktan din kaming nasasaktan ka. You deserve to be happy, right baby? Tumango naman ito bilang tugon. Napailing na lang tuloy ako sa kanila. I'm happy. Sa ngayon kontento ako kung anong binibigay ng tadhana sa akin. Ayoko munang maghanap lalo na kung hindi pa ako handa. Tumango lang ang dalawa, bago nagpaalam para magsayaw sa gitna. Nang mapagod na ako kakatingin sa mga taong dumadaan sa pwesto ko. Tumayo muna ako para mag-ikot-ikot din doon. Maganda kasi ang hotel na pinagdadausan, kaya hindi nakakainip. Lalo na sa mga kagaya kung hindi mahilig sa party. Advantage sa amin ang lugar na pinagdadausan kung maganda ito. May mga nakasalubong akong kakilala, at wala akong magawa kundi huminto at batiin sila. Iha, kumusta ka naman ngayon? Your tito's doing great handling your companies, nakangiting tanong sakin ng isang ginang. Hindi ko na maalala ang pinakilala niyang pangalan. All I know is she knew my parents. That's all. Habang nakikipagkwentuhan sa kanila, ay biglang napako ang tingin ko sa mga taong nasa likod nila. Parang biglang nag-play sa background ang kanta ni Moira sa nakikita ko. At biglang tumigil ang mundo, nang makita ko sila masaya, at magkahawak kamay pa. Tumatawa siya yung tawang totoo, hindi pilit lang, isang achievement yun lalo na sa isang taong kilalang kasing tigas ng bato ang ekspresyon, ayos ka lang ba? Opo, bigla kasing sumama ang pakiramdam ko, ayos lang po bang mauna na ako? Sige iha, take care. Thanks for coming, ngiti nito. Isa din kasi pala siya sa sponsor ng party na ito. Thanks tita. I'll discuss with Tito Will about your proposal, ngiti ko dito bago nagpaalam. Isang beses ko pang sinulyapan silang dalawa. Nakangiti lang siya habang nakahawak sa braso niya si Courtney, at halatang may ikinukwento. Parang nahihipnotismo ako sa nakikita ko ngayon. Napakagwapo niya sa suot niyang suit. Pero yung buhok niya mas hamaba na parang hindi man lang naasikaso. Kahit ang mga balbas niya ay mukhang hindi rin napagtutuunan ng pansin. Kahit ang kapares niya ang napakaganda sa suot nitong mermaid cut lace dress. Napakuyom ang kamao ko nang biglang elapit ni Courtney ang mukha dito. Napaiwas ako ng tingin sa pag-aakalang hahalikan niya ito. Pero agad ding naghiwalay. Alam kong nakita ako ni Courtney nang bumaling siya sa akin. Mukhang sinasadya niya pa ang landiin si Arthur sa harap ko. Iniharap niya ito sa kanya, at inangkla ang mga braso niya sa balikat nito. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila, pero hindi ko kayang magtagal pa doon. Nang yakapin niya ito at nakangising bumaling sa akin, sumuko na ako. Dali-dali akong napatalikod at naglakad palabas doon. Parang nang biglang sumikip ang dibdib ko, at nahirapan akong huminga. Kahit ayoko sobrang sama ng loob ko, kahit hindi pwede nasasaktan ako. Nagseselos ako. Naka-move on na siya samantalang ako, heto at kahit isang hakbang hindi pa rin nakakausad. Nakakatawa na ako pa talaga ang humingi na umalis siya. Pero sa huli ako pa rin pala ang may iwan at hindi makakausad. Tiningala ko ang langit na sobrang liwanag ngayon sa dami ng bituin. Nakakainggit na sobrang payapa nito. Mukhang habang nasasaktan ako ang liwanag ng buwan. At mga bituin ay magkasundong pasayahin ako.
They're glowing like a diamond in the dark. Napatingin ako sa pinanggalingan ko nang makarinig ako ng mga yabag papalapit sa kinaroroonan ko. Hindi ko makita kung sino yun, pero mukhang nagtatalo sila. Naririnig ko silang nagtatalo, pero hindi ko gaanong maintindihan. Ano bang kinagagalit mo? I just feel like I wanted to do that. I'm just thankful. Be thankful, that's fine. But you don't have to be clingy. Sinabi ko na sa'yo noon pa at walang nagbago o magbabago doon. Alam mo kung sino ang gusto ko. Napaigtad ako nang biglang nagsisigaw yung babae, na akala mo nawawala sa sarili. Bigla akong napatayo para umalis doon. Ayokong malaman nilang may nakikinig sa kanila at madamay pa ako. Dahan-dahan akong naglakad papalabas. Habang nakatalikod yung lalaki. At inaamo ang babae ay dahan-dahan din akong humakbang palabas. Pero hindi nakikiayon ang tadhana sa gusto kong mangyari. Bago pa ako makalayo sa kinatatayuan ko, ay biglang na-shot ang takong ko sa pagitan ng mga pathway na gawa sa bato. Gustuhin ko mang sumigaw sa gulat at inis, hindi ko magawa, dahil naaga ko ang atensyon nila. Pinilit ko pang hilahin ito, dahil baka mapansin nila ako pag hindi pa ako nakaalis doon. Pero sa lahat ata ng kamalasan sa loko ng gabing iyon, ay naputol ang heels ko at bumagsak ako. Oh, hindi ko na mapigil ang dumaing sa sobrang sakit ng pagkabagsak ko, Miles. Napabaling ako sa tumawag sa akin. Nakatayo doon ang 2 taong ayaw kong makita sa ngayon. Lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon ko. Pero heto sila at nasa harap ko pa, kapag sinuswerte ka nga naman talaga. Pinilit kong makatayo, pero bumabagsak lang din ulit ako pabalik. Parang ako lang sa taong nasa harap ko. Napaigik ako nang mag-alaw ko ang paa ko. Agad na lumapit sa akin si Arthur, at tiningnan ang paa ko. Akma ko pang hihilahin yun, pero napakislat lang din ako sa sakit. It's swollen, na-twist mo ata ang ankle mo, sabi niya kaya napairap ako. Malamang mamaga ba yan kung hindi, pagsusuplad ako dito. Alis nga dyan. Tatawagan ko na lang si Storm, tabig ko sa kamay niya, para abutin ang bag ko sa di kalayuan. Pero hindi siya umalis o umurong man lang sa pwesto niya. Nakita ko pang napatiimbagang ito, bago muling bumaling sa akin. Art, let's go. Umuwi na tayo, dinig kong tawag nung baliw na babae. Baka hindi kanila marinig sa loob masyadong maingay, seryoso nitong Saad na hindi man lang binigyan ng pansin yung kasama niya. Maririnig nila ako, dahil sigurado akong hinahanap na rin nila ako ngayon. Alam ko din namang mag-aantay sila sa akin. Mag-aantay nga sila sa'yo, pero sigurado ka bang mahaharap kanila? Marami din silang kausap sa loob. Ako ang nandito kaya ako na ang tutulong sa'yo, may diin sa bawat kataga nito. Hoy, baka naman nakakalimutan mong nandito din ako. Ako kaya ang date mo. How dare you offer to help her and ignore me, dinig kong protesta ni Courtney sa likod. Napairap naman ako nang lingunin niya ito at kausapin. Pinilit ko pa ding makatayo, pero masyado talagang masakit ang paa ko. Dali-dali naman siyang tumakbo sa tabi ko, habang yung kasama niya ay nagdadabog na naglakad paalis. I told you to stay still. Namamaga na nga gusto mo pang dagdagan. Kailan ka ba matututong makinig? Napatitig ako sa kanya, habang kinakarga niya. Nakikinig naman ako. Sadyang masakit lang, bulong ko habang binubuhat niya. Seryoso siyang nagsisermon, habang naglalakad siya palabas na hawak ako sa mga bisig niya. Napasandal ang ulo ko sa dibdib niya. I miss him. I really miss him, at hindi ko na itatanggi pa iyon. Nang tingalin ko siya may munting ngiti sa labi niya. Sana this time hindi mo na magawang makatakbo, dahil hindi na ako bibitaw. Itatali kita sa paraang ako na lang ang babalikan mo. Hindi ko alam pero napangiti ako sa katagang binitawan niya. Yung ngiting kampante, yung ngiting sigurado na akong this time I'll stay.